balita. Samantala natin oras alas 8:15. Tanggap tayo ng report. Tourist bus lunan ang 48 pasahero na mga kabataan na dadalo sana sa South Camp sa Infanta, Quezon, natumba sa Marilake Highway. Isa patay, 27 sugatan. Magdidetalye ang ating Calabarzon correspondent JR Narit. Pasok! Yes, Ricky, good morning. Isa ang nasawi habang 27 ang sugatan matapos na bumuhal ang bus na sinasakyan sa bahagi ng Marilake Highway in Infanta, Quezon. Pasado alas 11 kahapon ng umaga, araw ng Lunes, December 29. Sa initial na report ng Infanta Municipal Police Station, ang truck bus na may plate number UVD 253 ay minamaneho ng isang alias Wilfredo, 46 anyos, residente ng barangay Malaruhat, Lian, Batangas, ay may lulan na 48 na pasahero. Patungo sana sa isang youth camp sa Infanta, Quezon ang sakay ng bus. Napawang mga youth leader mula sa barangay Bagong Silangan, Quezon City, nakabilang sa kabataan ng Bagong Silang, nakasama rin ng grupo ang ilang kinatawan ng DSWD, Quezon City. Pagdating sa kilometer 19, Sitio Pinlac, Barangay Magsaysay, Marilake Highway, nag-overshoot ang bus dahilan para ito ay mabuhal. Dahil sa kawalan ng signal sa lugar ng aksidente, pahirapan ang paghingi ng tulong at sa pamamagitan ng ilang mga nagdaraan, ipinarating nila sa mga otoridad ang pangyayari at dagliang nagresponde ang kapulisan at mga kagawad ng Infanta DRMO sa lugar ng insidente. Maging ang mga opisyal ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City ay agad ring nakontak, nagpadala ng karagdagang ambulansya upang tugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Ang ilan sa mga kabataan ay isinugod sa Claro M. Recto District Hospital sa Infanta para sa pakunang lunas. Patuloy ring nakikipag-ugnayan ang pamalang barangay sa mga kinaukulan at sa mga magulang ng mga biktima upang masiguro ang maayos at maagap na koordinasyon. Nagpasaklulo rin si Mayor Joy Belmonte kay Mayor L.A. Ruanto at personal niya itong binisita sa ospital upang malaman ang kalagayan ng mga biktima. Samantala, ang isang pabatid ni Infanta Mayor L.A. Ruanto, pinayuhan niya ang mga motoristang dadaan na mag-ingat at magdahan-dahan dahil sa madulas ang lansangan. Punsod na rin ang tumapo na krudo sa kalsada. Agad rin inatasan ng alkalde ang mga kagawad ng MDRMO at BFP na linisin ang kumalat na krudo mula sa bumuwal na basa. Nag-abiso na rin si Quezon Governor Dr. Helen Tan sa Claro M. Recto District Hospital na walang babayaran ang mga isinugod na mga pasyente. JR. At yan, yes. Oo. Ibig sabihin, yung lulan ng bus na yan ay galing ng Quezon City, tama ba? Yes, galing ng Quezon City na mag-youth camp sana sa Infanta. Oo. So, walang ibang involved na sasakyan, kundi self-accident lamang yung nangyari? Yes, self-accident ito. Dahil ito'y palusong, no? Yung mahaba yung palusong ng lugar. At ang kwento daw ng driver ay hindi raw kumagat yung preno. Kaya ang ginawa niya ay isinubsub na lang dun sa may barrier ng yung DPWH. Kung wala yung barrier, buti nga yung barrier na yan, kasi napansin ko yan pag bumabiyahe ako papuntang Manila, no, at saka pabalik dito sa Samar. Ano yan parang gawa sa sa yari yan sa goma, JR, kaya yung impact hindi ganun katindi kasi parang nagiging shock absorber siya. Tama ka, Ricky, no? At nakita ko nga kahapon, nadaanan ko dahil galing ako ng Manila, nadaanan ko ay talagang matibay yung barrier na yun. Kasi kung nakita namin kung wala iyon, ay talagang siguradong dediretso doon sa bangin. Napakataas pa naman yung bangin. At swerte na lang at ganun lamang yung pinsala ng lugar. Oo, pero nakakalungkot pa rin kasi may isang nasawi na estudyante. Nakakalungkot, 19 years old yung nasawi. At agad namang nag-rescue kagad yung lokal na pamahalaan. Alright. Maraming salamat sa iyo, JR Narit. At yan ang ratsadang buhay naman ng balita mula sa lalawigan ng Quezon. Ako si JR Narit, nag-uulat sa Infinite Radio 92.1. Iba! Basta randang. Sa Infinite Radio, walang kawala. Iba!